Isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng Korte Suprema matapos nitong aprubahan ng warrant of arrest laban kay Pangulong Kuting Jr. Ang biglang desisyon ay nagdulot ng pagkayanig na sa Malacanang na ngayon nasa gitna ng matinding kontrobersya at bantang pag-aresto sa kasalukuyang Pangulo ng bansa. Ayon sa mga ulat, ang warrant of arrest ay kaugnay sa mga kasong isinampa laban kay Pangulong Kuting na may kinalaman naman sa malawakang katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang mga paglabag sa mga batas. Mabilis na kumalat ang balita na nagdulot ng pagkalala sa mga kaalyado ng administrasyon. Nagpatawag pa ng emergency meeting ang Malacanang upang pag-usapan ang posibleng legal na hakbang at ang seguridad ng Pangulo sa harap ng lumalalang sitwasyon. Habang naghihintay ang publiko ng susunod na hakbang mula sa kampo ni Kuting, patuloy namang nananawagan ng iba't ibang grupo para sa maayos at mapayapang pag-aresto. Maraming umaasa na ang desisyong ito ng Korte Suprema ay magdadala ng mas husing pagsusuri at pananagutan sa mga isyong babalot sa kasalukuyang pamahalaan. Sa gitna ng krisis, natanatiling buo ang panabulangin ng taong bayan para sa hustisya at kapayapaan ng bansang Pilipinas. At yun ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng basa. Paano yung Vietnam? Di lalaban din yung Vietnam sa atin. Sabihin na lang natin, manalo rin tayo sa Vietnam. O, pag nanalo tayo sa Vietnam, anong mangyayari sa Pilipinas? May utang ka sa Amerika, bagsak pa ekonomiya, marami pang mapapaslang, may libre remission, lugi pang St. Peter, lugi. Wala nang burol, wala nang biskwit. Wala nang kape. Wala na, diretso libing na eh. Daming malulugi, animal. Ganito talaga mangyayari sa atin. Walang panalo ho yan. Manalo ka man matalo sa digmaan, talo ka pa rin. Diyos ko, Nemal. Sabi Bibian, 2025 to 2035 ang digmaan. Ay, wag na oy. Saan ba pwedeng lumipat na bansa? Kaya ako, pag ayaw ninyo sumama sa amin, mag-ipon ako talaga ng pera. Pupunta ako sa Republic of Mindanao. Tatay Dex, bilisan mo na nga Tatay Dex yung 1 Mindanao para di tayo madamay. Animal tumbangag talaga, oh. Buhay-buhay talaga naman. Sabi manicurista ng Ilonggo, pag migrate ko na pamilya ko dito sa Saudi, mabuti pa, ma'am. Balik na lang pag wala na si Bangag. Tuloy, Atty. Vic. War is obscene, war is immoral, war is evil. Naman! So, bali patunayan po ang friends to all enemies to all. Naku, Lahat wala ng na bansa yun. ganun, hindi lang ang Pilipinas. At yun dapat ang bigyang buhay ng pamahalaan, yung pahayag na yan na polisiya supposedly, sapagkat yan ay unang nasambit officially nung SONA noong 2022. Una lang yun. At ang SONA noong 2022 ipinahayag mismo ng Pangulong Marcos sa kanyang kauna-unahang SONA na tayo ay magiging mabuting kapitbahay. At tayo ay magiging kaibigan at palakaibigan sa lahat at ayaw natin ng digmaan. Putangin na, baliktad, Atty. Budol. Oh. Budol man, Atty. Yung suna niya, una, budol gid. Ay, patusok, baka tusokin ni Kukak mata ninyo. Tusok. Maganda na kasi yung polisiya sana eh. Friends to all, enemy to none. Kaso ang problema, nagpa-impluwensya sa mga tai. Nagpa-impluwensya sa Dilawan, Pinklawan, mga Kano. Ayan. Naambunan din ng pagiging lutang, nilililugaw. Okay na sana yon. Yung friends to all, enemy to none na foreign policy, kukupyahin mo naman kasi na lang. Sabi ko nga sa inyo, bakit ba? Bakit ba kailangan mo pa ng sarili mong landas? Eh, meron namang given na. Given na yung polisiya na maganda yung resulta sa ating bansa, bakit mo papalitan? Siguro, ang ginawa na lang ng Marcos admin, kung ano ho yung mga polisiya na hindi akma during Duterte admin sa ating bansa, yun na siguro yung pinapalitan.
Pero yung magagandang pulisiya, dapat pinagpatuloy. Kasi maganda yung nangyayari sa ating bayan eh. Mga tsikwa, daming nagbi-business, mga tsikwa, daming pumupunta dito ng mga turista. Maraming naambunan ng ekonomiya sa Pilipinas ng mga inchik. So ngayon, ang resulta tuloy, yung may malaking ambag sa ating ekonomiya, ginagago, pag inchik ka, tawagin kang spy. Imbestigahan ka kasi baka spy. Iyan yung malaking problema dyan. At ngayon, nasasaktan na, ala, patay kayo. Sige, patay kayo, animal. Nyor, yari ka, Nyor. Basta, Nyor, yari ka talaga, Nyor. Galit na, guys. Naalarma na rin yung Filipino-Chinese community. Hindi yung Sigoo, ay si Sigoo. Yung Filipino-Chinese community, magkakaroon po sila, ang tawag nila doon, Unity Walk. Ay, hindi pala Unity Walk, animal. Friendly Walk. Filipino-Chinese. Nako, puro mga negosyante ho. Mga mga business sector ng Filipino-Chinese, magkakaroon po sila ng friendly walk po sa Binondo. Binondo yata, tsaka yung Binondo Bridge na regalo ng Chinese sa mga Pilipino. Walang gastos yung Pilipinas dyan Sa Binondo Bridge, ginastusan po yan ng mga Chinese. Magkaroon po sila ng friendly walk daw, mga 5,000 patay. Sa June 9, merong 5,000 mga tsikwa na magmamarcha diyan sa Binondo. Puta, mukhang naramdaman na ho talaga nila itong walang kwentang gobyerno. Patay tayo dito, guys. Bagsak lalo ang ekonomiya natin. Alayo. At ayaw rin ng chapter change. Yan chapter change na yan, ito lang yan, nung January of 2024 or the latter part, I think, December of 2023. Wala sa agenda yan nung nangangampanya pa lamang si BBM noong 2021-2022. Kaya yan ang inalabanan na hakbang na maisog. I don't know kung ano na kayo sa ating mga katutubong Muslim, nag-reach out na ba tayo dahil whether we like it or not, kasama po sila lalong-lalo na po. Walang naiiwan. Walang naiiwan. Kasali rin yung ating mga brother Muslims, yung mga indigenous people. Kasali yung ang hakbang ng maisog is inclusive. Hindi ito eksklusibo. Ito'y para sa lahat ng Pilipino. Correct. Na nagmamahal sa kapayapaan, na nagmamahal sa kapwa Pilipino, at nagmamalasakit at nagmamahal para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Yan ang hakbang ng maisog. Ayan, maliwanag po yung hakbang maisog para sa lahat yan. Walang kulay-kulay nga, sabi ko nga sa inyo Ang hakbang maisog, walang kulay-kulay yan. Basta nagmamahal ka sa bayan, dismayado kay bangag, kay kukak, kakampi tayo dyan sa hakbang maisog. Welcome lahat dyan. Pilipino ka may pakialam ka sa kung anong nangyayaring katarantaduhan sa bangag admin, you are free to join a hakbang maisog. Wala pong pinagbabawalan dyan. Lahat pwede ho. Katutubo ka man, ano ka mang reliyon, anong lahi ka man, basta lahing Pinoy. Anong lahing Pinoy? Hindi kasi meron kasi Filipino-Chinese, diba? Merong Filipino-American, kaya marami tayong lahi dito. Meron din kasamang Pilipinong amo. Ayan. Wala, kasama tayo lahat dito. Mga Japanese-Pilipino, kasama ka. Walang diskriminasyon sa hakbang maisog. Lalo na po yung Filipino-Chinese, gusto ko po kayo sa hakbang maisog. 5,000 ho yun, magmamarcha. Alam mo no? Alam mo kung ako organizer ng hakbang maisog, sabayan ko itong magpagmamarcha ng mga Filipino-Chinese sa June 9. Utaiyak siguro si Da Junior dito. No? San isipin mo, 5,000 yan guys. Puro mga negosyante ang mga yan. 5,000 Filipino-Chinese.
Ay, Diyos ko, Nimal. Sa sakit. Naku, sakit ulo, may maglasing na naman. No? Hello, Net Fashion Argument. So, Filipino-Chinese yan eh. Welcome po kayo, ha? Filipino-Chinese community sa Hakbang Maisog. Di naman na ako, talaga, organizer dyan. So, supporters lang naman tayo. Kasama tayong lahat dyan. Pilipino tayo. Basta, Filipino-Chinese. Yung ayaw na magiging Prime Minister si Tambaloslos, yung ayaw na habang buhay ng kapangyarihan ng mga bangag, kasama kayo sa amin. Kaya ito po mga kababayan ko, namnamin natin ang panggigigil ng Pilipino community dyan sa Japan. Ay, Ate Cherry, kasama kayo dito? Ngayong Sabado na hayata to mga kababayan ko. Sabi man ni Cristang Ilonggo, i-cover mo yan, Bisdak. Yun nga ho yung plano ko eh. Cover natin yan eh. June 9, tingnan ko po kung walang conflict sa schedule, no? O sa mga taga-Japan, handa na ba ho kayo dyan? Dahil yung organizer po ninyo, matindi yung revelasyon dito. Itong mga to pala, sila rin pala yung sumuporta kay Bangag, nagago nga. No? Ngayon, tadyakan na ninyo yan! Okay, hinggan po natin itong napakagandang organizer. Ma'am, kamusta na po ang mga kababayan natin dyan sa Japan? At gaano po ba tayo karami dyan, ng mga Pilipino? Well, definitely, marami talaga ang marami yung nagparehistro sa atin to join. And then, mas marami pang darating sa Saturday kasi others don't know how to register online. So, meron tayong mano-mano na gagawin by Saturday. Agahan lang po nila ang pagpunta po sa venue. Ma'am, ba't po ba Okay. Ngayong Sabado ha, agahan nyo po sa venue. Alam nyo na po kung saan. Mamaya, sasabihin niya rin ho kung saan yung venue. Ngayong Sabado, punta tayo. Para ramdam na. Wala namang harang-harang kasi dyan. Kaya hindi po masasayang ang inyong oras dyan kasi walang dump truck dyan. Walang mixer, walang bulldozer, walang backhoe. Punta tayo dyan. Punta tayo na, si Kukak. Iyak na naman ito. Sige, baka malayo. Baka nga, Cherry, malayo. Ito, pakinggan natin. No? pa siya ang mga Pinoy dyan sa Japan na dalhin po ang maisog movement mula po sa Pilipinas. Meron po mga paggalaw sa Europa. Recently po, matagumpay yung kanilang event sa USA, sa New York. Ngayon naman po, dyan sa Japan. Yes, we just realized, paano ba, ano ba magiging ambag namin bilang simpleng mamamayan? Ito, pakinggan niyo po yung sinabi niya. We are living here in Japan, we are not in the Philippines, but we are totally affected. Dahil unang-una, nandyan pa ang kamag-anak natin, nakatira sa Pilipinas, and then, kami bilang OFW, mga residente sa iba't ibang bansa na nakatira ngayon, pag uuwi kami, is apektado kami. Correct. At botante din kami. Correct. And ang laki-laki talaga kasi ng pagkakaiba nung panahon pa ni Tatay Digong Nako! at sa panahon ngayon. Kasi talagang we keep and holding doon sa sinasabi nila sa kampanya na continuity. Diba? But it never happens. So, ano yung paraan namin na pwedeng marinig, no? Kasi ang... Ito, tingnan mo na. Bago lumayo. Budol na budol, ma'am! Hoy, mga OFW, narinig nyo ho, may pakialam kayo dito sa Hakbang Maisog. Kasi, okay lang ho sana kung nasa ibang bansa kayo, wala na kayong mahal sa buhay sa Pilipinas, wala na kayong pakialam dito kahit anong gagawin nila Bangag at Kukak at Tambaloslos. Lalo na ho kung marami kayong pamilya dito, tapos mapadala kayo ng remittance, kulang yung remittance nyo, nagre-reklamo na kayo, animal, ba't ba kulang? Ano bang ginagawa? Hindi lang yun. Siyempre, nasa ibang bansa ka, pag nag-iisip ka sa gabi, matutulog ka, kamusta na kaya yung pamilya ko doon? Sip ba kaya?
Kasi, balita namin sa mga political vlogger, dami na daw bangag sa Pilipinas. At yung si Da Junior, di man galit sa mga bangag. Bakit kaya hindi galit? Kaya may pakialam kayo. At least tama yung sinasabi ni Madam, marinig man lang ang side ninyo. Malaki po ang inyong ambag sa ekonomiya ng Republika ng Pilipinas. At hindi po pwedeng maniin lang ng Marcos admin ang inyong mga busis. Dahil ang tawag po sa inyo ay makabagong bayani. Kaya nga saludo ako ng saludo sa inyo, 2 bisis, 4 na bisis sa isang araw. Saludo ako sa inyo, bayani kayo. Ngayon, ang bayani ho, pinapakinggan yan. Kung hindi makikinig si Da Junior sa mga bayaning Pilipino, batukan nyo na lang. Hilain nyo yan. Mawa naman to, nabubudol, continuity. Ang galing talaga ng political advisor ni Da Junior kasi yung continuity ginamit. Marami naman kasi na naniniwala sa sinasabing continuity. Pero pag titingnan mo talaga guys, ang continuity talaga para lang talaga kay Inday Sara. Hindi, yung word na continuity, para lang kay Vice President Inday Sara yan. Hindi para kay Da Junior. Kaya ito nagkalabo-labo na. Kasi Marcos is Marcos. Duterte is Duterte. So walang continuity. Budol in short. Ito, tuloy natin ma'am. Ang objective lang naman talaga dito sa event na to is to inform Filipinos in Japan, not only in Japan but all over the world about the current situation in the Philippines. Correct. Na to amplify collective voice against the oppression of the current administration. Nako. Ibig sabihin, kaming mga Pilipino, hindi na kami tulog. Alam namin kung ano ang mga oppression na nangyayari at paggigipit sa ating administrasyon. Ma'am, Palakpakan nga natin si ma'am, ang galing. Ito yung hindi maitanggi ng mga bangag, itsaymada balagers. Meron naman talagang nangyayaring opresyon. Kasi kung walang opresyon, di sana walang buyharang. Matanan na, may buyharang kayo eh. Hello Esmeralda, basay harang dito, harang doon. Imbis magtanim ng palay, yung traktor nandun sa plaza, nasa Freedom Park. Imbis magsiminto ng kalsada, nandun, pinangharang sa Freedom Park. Oh. Kaya tuloy, yung kalsada ng Samar, butas-butas. Pag dumaan ka, animal, lagpot ka. Iwan ko ba, sa administrasyong ito, ayaw kasi nila mag-criticize tayo. Dahil gusto nila ang tingin natin sa kanila Panginoon, puon. Dahil sila perpekto. Gusto nila perpekto ang tingin natin sa kanila. Matangina, walang perpektong gobyerno. Walang perpektong administrasyon. Lalo na, nasa demokrasyang bansa tayo, meron talagang tayong tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. Pag isuppress mo yung freedom of expression at freedom of speech, animals, sumbagay na lang. Pedro Sanawan? Oo, sa totoo lang. Kaya nga tayo demokrasya eh. Hindi naman tayo authoritarian leadership. Siguro, wala naman martial law pa. Demokrasya naman tayo. O eto na ngayon. Sabi ko na nga pag-iipit-ipitin talaga ninyo ang mga Pilipino, gagawa at gagawa ng paraan ang maraming Pilipino upang marinig ang kanilang mga busis para magkaroon ng underground movement. Hinaharang-harangan eh. O, tingnan mo ngayon. Hinaharang-harangan nyo pala sa Pilipinas sakbang maisog ha. Mga dump truck, mga trailer truck, backhoe, mga mixer, meron pang mga traktor. Harang-harangan nyo pala ha. O sige, doon kami maghakbang maisog sa Amerika. May dump truck kayo? Dito kami maghakbang maisog sa Japan. Puta, iyak na kayo. Hindi makapagsalita ang mga to. Tuloy binanggit po ninyong katagang oppression. Ano po ba ng mga balita o mga
sinasabi niyo pong quote-unquote oppression na narinig po ninyo sa mga balita dito sa Pilipinas na kinukundina po ng mga Pinoy dyan sa Japan. Yes. Basically, talagang kinukundina yan ng mga tao dito. Nanggigigil sila. Marami akong nakakausap. Narinig nyo? Nanggigigil sila, nakaw! Ma'am, paano ka manggigil eh? Sarap talaga hatakin yung balls mo. Narinig nyo? Nanggigigil na ho sila. Pangakuhan ka naman ng 20 pesos per kilong bugas, mura lahat ng mga bilihin, putang ina, mapamura. Oh. Gigil na gigil ha! Patay na diha, gigil na gigil. Tingnan nyo, tuloy natin. Paano? Marami akong nakakausap talaga na yan, yung mga nakita niya sa picture ngayon, kami yung nag-kick off kay Tatay Digong dito. Organization yan ng the Buenos United Supporters in Japan. So, lahat kami nagkaisa dyan na i-kick off namin si Tatay Digong dahil sa gusto namin ng pagbabago. And then, nung sinundan nga ng administrasyon ngayon na ang kanilang promise is continuity na hindi nangyari. Ito na ngayon ha. Puntahin, dismayado ito guys. Mantakin mo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas.